So for today's video guys, may project tayo ngayon, waterproofing. So andito kami ngayon guys sa Memorial Park ng Victoria City. So yung project namin dito is ito guys, i-waterproofing namin ito kasi tumatagas yung tubig pag umulan. Ito guys, so na waterproofing na namin yung gilid. So yung yung flooring na lang. So ito yung tumatagas guys. So i-waterproofing namin. So papakita ko sa inyo guys kung paano mag-waterproofing ng tamang procedure. So una guys, kailangan linisan nyo ng mabuti yung yung paglalagay nyo ng waterproofing. Ito guys, kanina marami itong yung tawag sa amin dito yung lumot. So pinalinisan ko sa tao ko. Ito na guys, malinis na siya. Yan. So kailangan malinis guys para yung waterproofing natin talagang didikit talaga. Tsaka hindi magtatagas ulit. Baka yung tawag dun hindi magbabackup yung trabaho nyo. And guys, yan yung una nyong gagawin. Kailangan linisan nyo na mabuti bago nyo applyan ng waterproofing. So ito yung dahilan guys kung bakit namin waterproofing yung taas, kasi ito yung leak nya. So kailangan mawala yan guys. Kaya pinapa-waterproofing ng mayari. So musuli ito guys ng aking kasama, kanyang pamilya. So ito yung i-waterproofing namin. So dahil malapad yung ating i-waterproofing, so kailangan natin ng 4 na galon na ito yung gamit namin guys. Tested and proven na gamit pa rin. So Boysen Flexiband cementitious waterproofing, ito yung gamit namin guys pag waterproofing. So sa pagtitimpla nito guys, kailangan nyo lang ng lagyan ng kumbaga sukatan ng inyong ng semento. So kailangan nyo guys ng 1 kilong semento sa bawat ng 1 galong Boysen Flexiband. So sa 1 galong Boysen Flexiband, kailangan nyo ng 1 kilong semento. So ito yung gamit namin guys sa pag-mix cement apo, Portland. So ito na guys, nag-a-apply na kami ng waterproofing. So ganito lang mag-apply ng waterproofing guys. Gumamit ko yun ng brush na patro. Mainam na gamitin para talagang makapit talaga yung yung waterproofing. So ayun guys, natapos na namin i-waterproofing lahat. Yan. So maghihintay lang tayo ng 2 oras para tumuyo, tapos i-sisikan coating natin ulit para masiguradong hindi siya maglilik ulit. At sana hindi umulan para hindi masira yung trabaho natin. So ayun guys, second day na natin ngayon. So tinitimplan natin yung
last coat natin sa ating waterproofing. So ganito lang magtimpla guys. Sa ulitin na 1 kilong simento sa bawat 1 galong Boys and Flexiband. So haluin nyo ng mabuti guys na talagang walang buo na simento na matitira sa ilalim. So kung pwede nyo haluin ng 20 minutes or 15 minutes mas mabuti guys para talagang malapot siya. Talagang quality yung pag-a-apply nyo ng Boys and Flexiband waterproofing. So ayan guys, natapos na natin third coating yung ating waterproofing na flooring. So ito yung labas niya guys. Ganun lang kadali mag waterproofing ng isang roof deck or slab. So buti naman na maganda yung init ngayon kaya mabilis siyang tumuyo. Ito kaka-apply ko lang. So ito na-applyan ko na rin to. So mabilis talagang tumuyo. Mas maganda guys na pag waterproofing kayo mga ganito, maganda yung init para quality talaga yung paglagay nyo ng waterproofing. So kung may natutunan kayo guys sa aking video, so don't forget to like, share, and subscribe for more videos. Salamat!